Isang baby raw ang natagpuan sa kakahuyan. Pero hindi raw tao, kundi musang. Ang cute niya. Anong nangyari sa cute baby na yan? Abangan! Ang bahay na to sa Tabaco Albay nagmistulang gubat. May makikita kayo ritong iguana, ahas at ibon. Pati na tortoise. Kuya Kim 2.0 ba yan? Nice big daddy. Siyang exotic animal enthusiast na si Dan. Bango. Pero sa dami raw ng mga alaga ni Dan, ito ang nagbigay sa kanya ng maraming sugat at kalmot. Eto si Luna. Ang civet cat o musang. Kakaiba talaga ang pag-uugali. Kahit anong alaga mo sa kanila simula baby, lalabas at lalabas sa kanila ang wild instinct nila. Bago raw kasi mapaamo ang hayop na ito, mapapasubo kayo sa matutulis nitong ngipin at kuko. Tulad ng alagang musang ni Dan na si Luna. Matatalim ang kanilang kuko, kailangan nilang gamitin para makaakyat sila at makababa at ease. Yan, pagka tumalon sa atin at kumapit, naturally, babaon ng kuko. Kapag nalaman ng musang na tayo'y takot sa kanila, yun ang magiging habit nila, ang takutin tayo. Up! Pero worth it daw ang mga peklat na iniwan ni Luna sa braso at kamay ni Dan dahil ngayon, maamo na to sa kanya. Fetch! Hook! Eto, nagtitricks pa nga. Alright! Kasama ko siya sa mga show o mga events. Si Luna po ay marunong mag-obstacle, mag-fetch and return, at mag-basketball. At hindi lang yung kayang tumalon ni Luna kahit 10 feet kataas. Bang! Good girl, Luna! Ang mga civet cat is highly intellectual din, katulad ng ibang dogs and cats, no? Pero dahil wild animal pa rin si Luna, hindi raw ito basta-basta may sasalang para mag-tricks. Kailangan pa rin ng conditioning. Ganyan, sir, ang sibet pag may ibang tao. Ngayong araw nga, wala raw sa mood. One more. Up! Alam niyo bang mas challenging talaga turuan ng mga tulad ni Luna na palm civet kumpara sa ibang civet dahil sa kanilang nature? Itong mga hayop na ito, yung mga palm civets, are considered to be contra preloader. Hindi nila mas prepare yung nilapag na pagkain. Mas nirepair nila to work for their food. O dahil napuri na, eto na, nasa mood na raw si Luna. Luna, up! Walk! Good! O sige, Luna, fetch and return, Luna. Fetch and return. Come, baby. Yun! Ayos! Hook, baby. One more hook. Yun! Jump! Come! 3 dekada na raw mula nang unang mag-alaga ng mga exotic animals si Dan. Dahil hindi raw gaanong mahigpit ang pagbili ng exotic animals noon. Madali siya nakabuo ng kanyang menagerie o koleksyon ng mga hayop. Ngayon, isa na siyang lehitimong wildlife farm permit holder. Sa Pilipinas, kailangan ng kaukulang permit para makapag-alaga ng wildlife. Nariyan ang Certificate of Wildlife Registration kung nais siya na mag-alaga o mangolekta ng mga hayop na ito para sa sarili mo. At may wildlife farm permit naman kung nais yung paramihin o i-breed at ibenta. Nakulog kang aram, Kuya Cave. Kung si Dan may special bond sa kanyang musang na si Luna, May nakita lang ako dito sa puno na isang nilalang. si Mark ng Daraga Albay, organic encounter naman daw ang eksena sa isang baby civet. Ayan guys. Ang cute niya. Laking gubat daw talaga si Mark. Kaya ang pagkahilig sa mga hayop sa wild naging passion na niya at nadala na niya hanggang sa pagtanda. Pinili ko po na i-content yung animals and pumasok na rin po ako dun sa zoo para po mas makilala ko po yung mga hayop. So nare-relocate po namin yung mga hayop sa natural habitat nila. Tulad ko, itong si Mark John may passion at hilig din sa mga hayop. Isa nga raw sa mga favorite hobby niya, herping. Isa itong outdoor activity kung saan naghahanap kayo ng mga reptile at amphibians sa kanilang natural habitat. Laking gulat nga raw ni Mark John nang minsan siyang mag-ikot sa wild. Isang hayop na may hawig sa pusa ang biglang lumabas sa isang puno. Doon ko po nakita yung baby civet cat na parang pumipilit na po siyang umakyat. Natuwa man sa kanyang nakita, pinili raw ni Mark na huwag itong kunin o hawakan sa halip ay kunan na lang ng video. Naamoy kasi ng wild animals ang amoy ng isang tao. Pag kumapit ang amoy nito sa kanyang anak, nagiging threat ito sa iba pa niya mga kasama sa wild at pwede niyang ma-abandon ang anak o kaya naman patayin. Nakulong kang aram, Kuya Kim. Nang balikan ito ni Mark kinabukasan, wala na raw ang busang. Ano kaya ang dahilan? Usually, nasisense nila na merong potential danger doon sa paligid at nililipat nila yung baby nila. Paglilinaw din ng eksperto, ang civet cat ay hindi tunay na cat.
Ang tawag doon, terms doon sa grupo ng mga hayop na katulad ng civet cat, Viverridae. Tinawag silang civet cat because yung mga functionality nila is para din sa pusa. Kung titingnan natin yung claws nila is merong matutulis na claws yan at semi-retractable. Magkaiba man ng katangian at pinanggalingan ng mga musang na ito, mailap man sila sa tao, huwag silang gagalawin o sasaktan at hayaang mamuhay sa mundo. Dami mong alam, Kuya Kim!